mundong ito, samahan natin ang ating sports memorabilia collector na si Dr. Michael Rico Messina sa kanyang pagbabalik tanaw sa mundo ng Philippine sports sa Treasures of the Game. Sa ating muling pagsilip sa mga kwento ng tagumpay na tumatak sa kasaysayan ng sports, nakakwentuhan ni Doc Messina ang 4-time PBA champion, ang tanging rookie MVP ng liga at ang tinaguriang Tower of Power ng Philippine basketball. Walang iba kundi ang PBA legend na si Benji Paras. Panalunan ni Sir Benji yung Rookie of the Year at MVP sa parehas na taon. Yeah, believe it or not, ako yan. Long hair pa, nung time na yun. So from 1989, punta tayo sa taong 1990, mga ka-treasures, mga teammates. So sa taon na yon, nabuo yung ating dream team na comprised ng mga professional basketball players galing sa PBA. So para sa ating mga nakababatang basketball fans, siguro yung alam nyo, yung pinakaunang dream team ay yung kina Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson. Pero kung babalikan natin yung history, actually, ang Pilipinas yung unang nagpadala ng All-Pro team sa isang international tournament. At ito ay sa 1990 na Asian Games. So, kasama po si Sir Benji doon sa team na yon, sa historic na team na yon. At ito ay isang bola na galing mismo doon sa 1990 na Asian Games, kung saan nag-silver yung ating team, led by Coach Robert Jaworski. Robert Jaworski. Ito, Sir Benji, yung isang yung bola, ito isa sa mga ingatan ko na memorabilia eh. Ano pong naalala nyo, Sir Benji, dun sa mga memorable na experiences ninyo nung kayo'y naglalaro para sa national team sa Beijing? Unang-una na, hindi kami makabuo sa ensayo. We were formed like parang a month or less than a month. Less than a month. Bago, Dahil like Jericho Cordillera at that time, I'm the backup center of Jerry. Ang problema, nagkasakit si Jerry, so he was replaced by Saldi Realibit. And then, problema yung mga teams yung mga players from other teams na kasali ay lumaban sa finals. So they cannot practice for the national team. So kami-kami lang, kung ilan lang yung mabuo ni Coach. And even Coach Norman Black cannot join us at that time kasi he was coaching San Miguel. So he's the assistant coach of Robert Jaworski. And isa pa is marami, like we don't have any sponsor for the team. So kumbaga whatever is the government will give, that's the only allowance that we get. Yun na yun, Sir Benji. So then there was this guy named Goten Cook. Tapos he watched the practice and then he approached us and he said, "I'm your new manager." So gulat kami, hindi namin kilala, and then very kind, galante. So every game he's giving us a big bonus, and tapos na after pa nung game, naka-silver kami, pinadala kami sa Hong Kong. Diretsong na kami ng Hong Kong. And of course, my memorable experience is playing for the finals at that time. So, kaya lang hindi kami pinalad to win against China at that time. So, pero okay na. It's considering we were formed less than a month. Ang sa amin nga mga fans, ang tingin namin doon ay gold and silver. Kasi landmark siya in the sense na medyo matagal tayong naging dormant sa basketball sa Asia. Tapos yung pagbuo ng team ninyo, yun yung naglagay ulit sa atin sa basketball prominence sa Asian level. Actually, yung time na yun, we were playing in a Coliseum. During the final, kasi yung time na yun, parang November, December yata yun, medyo malamig. And then, during our finals, nilipat kami ng Coliseum na medyo malayo. And tapos, parang yung thermostat ng aircon, sobrang lamig. So, very, advantage for them, disadvantage for us. So, isa na yun, isang factor din.
Parang home court, ano nila, no? Home court advantage. Home court strategy. Strategy. Ayan. Ito, papakita natin sa ating mga ka-treasures, no? Ito si Sir Benji nung naglalaro sa national team. So, siguro ang mapapansin ng mga fans natin, Sir Benji, bakit 13? Eh, di ba sa PBA madalas 14? 14 ang gamit po ninyo. 14 ako when I started playing for UP. UP pa lang, oo. Tapos sa PBL, Philips, 14. Noong time kasi na to, this was after the UAAP or during the UAAP at that time na nakapasok ako for the national team and Jerry Cordillera was playing and he was number 14. So seniority kasi they played in Korea sa Asian Games. So nauna sila. So give way ka dapat. So naging number 13 ako. Kasi pag national team kasi you will start at number 4. 4 to 15. Or 4 to 18 ba? 17. So 13 yung pinili. Close to 14. So yan. So this was before my PBA career. And also si Sir Benji, hindi siya basketball player lang eh. Sa mga sa mga showbiz fans, no? Alam natin na si Sir Benji very active noon sa mga movies, tsaka sa mga TV shows. So ito papakita natin sa ating mga ka-treasures. Ayan. Ito yung ilan sa mga movies na ginawa ni Sir Benji kung saan siya yung nagbida pa, no? Noong 1990s. Ito, Greggy and Boogie. Sakyan mo na lang. Ana. Among others, yeah. Ito yung one of my favorite or my favorite movie na nagawa with Tito Babalu. Very funny. Yes. This is a very funny movie. So until now, pag napapanood ng mga anak ko, natatawa sila. Okay. So kaya ito memorable sa akin. Doon sa ating mga mas younger fans, si Babalu, isa siya sa mga pinakamagagaling na komedyante ever. So, do you have a fond memory po na ni Sir Babalu as a comedian o kung may mga advice po siya na Wala binigay namang sa'yo, artista? advice wala naman. Kaya lang yung every time na break, magkausap kami. Nakakatawa yung mga kwento niya. And then there was this time also na after nung shoot, nagaya siya na labas kami, inom kami. Ang saya kasama. I mean, the way he talks is the same way he talks on TV. Kumbaga, hindi siya umaarte sa TV. Natural. So ito yung picture ni Sir Benji doon sa ending nung last 2 minutes. Kasama niya dito sina Alvin Patrimonio, Jericho Diniera, Bong Alvarez. Ito Sir Benji, ano naaalala mo dito doon sa ending nung pelikulang yan? Actually, itong time na to, they formed this team sa movie, Jerry, Alvin, Bong. Kasama dapat ako rito. Doon sa whole movie. Kaya lang nahiya ako. So hindi ako sumali. And then, nag-shooting sila. Dinadalo ko sila. Kwentuhan kami. And then, andun, nakita ko ni Mother Lily. Kasi kinausap niya ako. Sabi niya, may guest ka lang sa akin. Kahit isang araw lang. Tapos pumayag ako. So, eto, ginawa niya ako ng role. Kaya nagkasama kami nung ending. Parang ikaw yata yung pare. Ako yung pare. Ayan. So, nasa natin yan, social media, yung buong last 2 minutes na movie, tingnan po natin yan. Ito yung mga partner nila noon. Maricel Laksa, Janice De Belen, and Alice Dixon. Ayun. Okay. Classic. Classic. Vintage. Ayan. So, marami kang naging teammate, Sir Benji, during your illustrious career. And para sa aming mga fans po, yung dalawa sa mga mas naaalala po namin ay yung mga point guard na naging kapartner po ninyo sa court. Particularly sa first part ng career ninyo, si Sir Ronnie Magsanop, and doon sa mga late 90s naman po, si Sir Jerry Esplana. So ito, ang gandang picture nito, no, mga ka-treasures. Ito ay noong 1990 season. Nung championship po ito, first championship ito, I think, ni Sir Benji. Ayan, so ito, magkasama yung duo, nag-aakapan sila dito in celebration ng kanilang kampyonato. Yeah. So Sir Benji, ano po yung, pwede niyo po bang maibigay kung paano po yung experience ninyo
playing with Sir Ronnie, the point laureate, and also with Mr. Cool, Sir Jerry Esplar. Ano yung mga differences ng experience ninyo na paglalaro with those two elite po na point guards? Nung time kasi na to, before this, alam naman natin, from San Beda, UP, national team, amateur team, magkakasama na kami ngayon. Siya na yung kasama kong point guard. So, kaya kung may game kami, we don't need to talk during the game. Alam na namin yung galaw. And of course, kay Jerry naman, Jerry was my teammate during my San Beda days. San Beda naman. I played with him parang 3 years ko siya nakalaro. So, pero after that, college, naghiwalay na kami. And then, of course, magkakilala pa rin kami in terms of playing, how we play. Kaya lang, siyempre nagkaroon din ng adjustment dahil meron silang konting kaibahan ni Ronnie maglaro. Kasi siya more on post-up eh. Post-up, pinopostehan niyo yung opposing point guard. Si Ronnie naman marunong din pumost-up. So pero once in a while. So most of the time, nasa labas siya, he will penetrate and create to pass. Si Jerry naman, similar pero more on post-up talaga. So, tapos kailangan mong doblehin dahil ang laki ng advantage ng height niya as a guard. Na malaki pa yung katawan ni Sir Jerry. Yes. So, yun lang halos pareho rin pero may konting kaibahan. Ayun. And of course, nung dumating yung 25 years nung PBA, nung 1999, nung 2000, of course, nung 2000, nagparangal po yung PBA ng una niyang list ng greatest players. So, yung 25 greatest players ng PBA. At doon pa lang po sa unang list na yon, nakasama na po parehas yung tandem na yon ni Sir Benji at ni Sir Ronnie Manzano. Naalala po ba, Sir Benji, yung kung paano yung nostalgia nung night na yon nung pinaralangayan kayo na 25 greatest players? So, ito po. Yan, ito yung isang issue ng magazine mula nung araw na yon, nung parangal nung PBA para doon sa 25 greatest players nila. Nung time na to, masaya of course na nakasama ko. Of course, kasama ko rito. Nakasama namin ni Ronnie. Coach Sunny Jaworski, Kuya Mon, Alvin, Kuya Bog sa Dornaldo. Ito yung mga talagang the reason why we are playing basketball. Like sila Philip Cesar, Kuya Atoy, Hector Calma, and Alan Kaidik. They paved the way, no? So, kumbaga, ito yung mga veterans na, dito nagsimula kung bakit kami nahilig maglaro. And then, napasama kami. So, it's not getting an award or winning championship in the PBA, pero being part of the 25 greatest player, sa akin, it's one of the biggest achievements. Paano mo in-approach yung challenge na yon nung pagdating ng mga bagong saltang mga kasamahan natin sa PBA? Kaya misunderstood ako ng mga tao, nagalit ako sa film. Hindi ako galit sa film. Kasi that's their right to play. Kasi nga 50%. Sabi ko, kung galit yung system, then we can't give up. So we need to play doon sa level nila.